Alright. Initial report pa lang to. And we will see it on June 10. There is a grave fiscal problem of the city. It's not about the loan. It's about paying the obligation of the city. And our numbers speaks of about 8 to 11 billion. Okay, alright. Reaction video tayo mga kaibigan. Dito si Isko Moreno ay halos maiyak nga. Dahil sa nalaman niya ang katotohanan na itong Maynila pala na kanyang hinahawakan ngayon ay may utang na estimated 8 to 11 billion pesos. Ito mga kaibigan ha. Reaction video tayo mga kaibigan. Si Isko Moreno ay talagang halos maiyak. It's about paying the obligation of the city. Paying obligation of the city. And our numbers speaks of about 8 to 11 billion. 8 to 11 billion. Laki. Bakit nagkautang ng ganyang kalaki ang Maynila? Ang daming pinagkukunan niya. Yeah. Initial report pa lang to. Initial report. And we will see it on June 30. There is a grave fiscal problem of the city. Halos mayak si Isko Moreno eh. It's not about the loan. It's about paying the obligation of the city. And our numbers speaks of about 8 to 11 billion. Ano yung mga babayaran na yun? Ayan. 8 to 11 billion utang ng city. Hindi kaya kinurakot na yan. Kinurakot ang pambayad. Kaya nagkautang na malaki. Kasi yung loan, may binabangga ang cash yun, di ba? Yung loan na kinuha ko, based on Mandanas ruling. But we have local sources, as I have said a while ago. Ano yung commercial obligation? Yan, halimbawa, bayaran ng coupon ban, ng tubig, ng kuryente, ng gamot, ng construction, ng basura. Ng basura. And all other obligation of the city, wardya, manpower, and so on and so forth. Wala bang pera o red tape Even lang? cake, you know that cake, Yung cake. yung pinamimigay kong cake Oo. sa mga matatanda. I love you mga lolo't lola ko. Ha? Ano ko yan, paborito ko yan. Sobrang love ko yung mga senior sa Manila. Even cake, would you imagine, I just found out a few days ago, the supplier of cake under their watch was not paid 19 months. 19 months? Ano siya? Red tape o walang pera? Hindi binayaran ng 19 months? Di ko lang. You know how much? 145 million. Grabe naman cake yan. Sobrang mahal. 145 million cake, 18 months. Hindi binayaran. Baka buong Maynila ang binagbigyan ng cake niyan. Ang laki. Ang laki naman man. Cake lang. Guardia, 110 million pesos. Gamot. Gamot is about 1.4 billion pesos. There is so much negligence. Now, the question is, may corruption ba? Sigurado. O mayroon bang red tape? That I cannot answer for the meantime. I mean, I don't want to judge people. But I only... Grabe pala itong silakunan na ito, nakarang mayor. Nagkautang ng utang yan mga kaibigan ha, utang ng Maynila siguro sa mga private sector 8 to 11 billion pesos. OMG. assess based on facts. If this is not paid, if this is true, there is a grave negligence on their part. Definite, yun, that is definite. Hindi. Kaya pala sinabi nila ko na wag ka nang babalik, ay baka mahalungkat nga pala yung utang. Eh bakit nagkautang lang ganyan kalaki-laki? Ay Diyos mio, Marimar. Pointing fingers yun. Now, what is the cause? Whether it is red tape, corruption, Ay, corruption. hindi ko alam. Ayokong husgahan o mag-akusa ng bagay na wala naman akong hawak. Tama. Pero sigurado na yan, Mayor. Corruption yan. Pero sigurado ako
Kung 19 months, 19 months. hindi mo binayaran. Yung cake. 8 months hindi mo binayaran. Yung mga police, hindi mo naibigay yung allowance. Ay, gano'n. Yung mga teachers, mga estudyante. Ang tanong namin, I think your next question namin, hulaan ko na, nasaan ang pera? Oo nga. Oh, see? May pera ba? Of course, we have local income. Sabi ko si Andy, Dahil pira ang Maynila, kaya lang ay may utang pa. Ganun. yung loan ko, Yung parkingan dyan sa Maynila, oo. Laki-laki maningil. Ibig sabihin, kinurakot yun. that I took during the height of pandemic is a loan wherein there is a windfall coming from the Mandanas ruling. Yun yung kinuha ng bangko. So it is not a local income. So itong mga general fund and all other things, no? Na pondo, mga local na yan. Amilyar, regulatory fees, parking, and other business tax, and so on and so forth. Yan yung local income. Yan, may binabangga ang gastos o gastusin. So when you acquire services, when you acquire products, no, it pass through a system, through public bidding and so on and so forth, but CAF are being issued. What is CAF? Certificate of Availability of Funds. And these are, kaya yung tama ito naman, nasaan ang pera? Basta for the meantime, isa lang muna. I don't wanna accuse, I don't wanna... Nasaan ang pera, didudugas na, kinurakot na, binulusan na. Hindi na malaman kung nasaan. Nako, ilako na. Sagutin mo itong paratang ni Mayor Isko. Nung nakaraang naging mayor ka, yung Maynila, naging dugyot daw. Oh. Ngayon, pinalinis na niya, makintab na ulit. Yung ibang mga kalye. Inispray na ng tubig, sinabon pa. Yung mga palengke, dugyot na dugyot. Yung mga basura, sobrang dami. Naku, Diyos mio, Marimar. Pag ikaw pumunta ng ibang lugar, hindi naman ganyan. Bakit sa Maynila, naging ganyan na? Point fingers. And I hate pointing fingers. But with this number of months of negligence, or the number of amounts, paano mo bayaran yan, Mayor? Immeasurable. Can you imagine? I mean, not immeasurable. I can measure it, but sumasakit ang ulo ni Isko sa iyo, Lacuna ganyan ginawa mo sa Maynila. Surmountable ba ang tamang English doon? Insurmountable. Insurmountable. Yun, tama ka. 8 to 11 billion that is something. 8 to 11 billion. Talaga may something yan. Talagang ang word na magagamit ko doon something ay may something. Grave negligence or what you call abuse of discretion. Ano yan, criminal offense yan. May binabala ka bang pala ng kaso? Hindi naman. Yung problema, kahit kasuhan mo sila Lacuna, dami ng pira yun, hindi makulong yun. Oo. Ako napunta roon. Unang-una, daming problema ng Maynila. Unahin ko muna yung problema ng taong bayan. Pero, kung kinakailangan may managot, dapat naman managot. Obligasyon ko rin naman yun sa taong bayan. Nag-uusap pa ba kayo ni Ate Honey? Di ba ate parang mas... Si ate yata nasa bakasyon ngayon. Nako, nag-relax na. Nag-relax sa si Ate Lacuna. I think she's on vacation. Tumago na. Hindi pa naman. But we already... DILG... Nagtataka lang ako doon sa mga ibang bayan. Sa ibang bayan, pag natapos ang termino ng mayor, ay ubos ang kapirahan, yung budget ng munisipyo, pera ng bayan. Kawawa naman yung susunod na mayor. Ganun ang nagiging kalakaran, mga kaibigan. Hindi lang alam ng mga iba yan. Yung mga natalong mayor, nanalo na itong bagong mayor, ang pondo niyan, kapiranggot na lang natira. Kasi naubos na. Kasi nga, alam na yan matalo, isipin nila pag natalo, at least may kickback na tayo. Ganon. Wala nang pondo yan Pero kung nanalo ulit sila, nakatago lang yan. Safe. Ganon.
continue na tayo ha. Ito na nga mga kaibigan, si Isko Moreno ay halos maiyak-iyak dahil nga ang utang ng Maynila ay nasa 8 to 11 billion. Billion mga kaibigan, ang laki. Wrote us a letter to create our transition team. We already obliged and submitted our team. I don't know when are they going to call for the transition team to meet. Kasi ganun naman talaga. Ayan mga kaibigan, real news tayo ha. Si Isko Moreno talaga namang halos naglabas na ng sama ng loob. Bakit daw nangyari na ganun ang laki ng utang? Paano yan makakasimula ng mga ganyan? Sabagay, ang Maynila ay maraming napagkunan ng mga, kaya lang maraming napagkunan ng mga tax, mga kwan. Manininda doon, kaya lang ang laki. 8 to 11 billion, utang yun. Ha? Utang yun mga kaibigan. Nako, Diyos mio Marimar. Ano masasabi niyo dito sa ito na nga, ibinulgar ni Isko Moreno. Ang utang ng Manila ay talaga namang hindi na makompute. Alright, hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.